Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaibigan! Narito na po ang ating updates at kaunting advance episode sa mangyayari maya-maya lamang sa ating pambansang pelikula, kundi ang Ify Chase Batang Quiapo. Hindi na nga ngayon malaman ng ating bida kung saan na nga ba siya patutungo at kung saan na nga ba siya hihingi ng tulong upang siya nga ay damayan at makitira. Ngunit nang hawak-hawak nga niya ngayon ang sombrero nitong si Bubbles, kung kaya't agad nga niyang naisip na doon na lamang siya sa dalaga magpunta at baka sakaling araw ay makahanap nga siya ng sandigan sa kanyang problema. Ngunit ang kakalungkot nga ngayon nitong si Tanggol ay ang ginawa ng kanyang ina na si Marites. Hindi man lang raw siya nito pinagtanggol mula nga dito sa kanyang ama na si Rigor. Wala man lang daw nagawa itong si Tess upang siya nga ay ipagtanggol at ipaglaban upang makatira nga sa kanilang pamamahay ulit. Agad namang ipinaliwanag nitong si Santino ang lahat nga ng mga pangyayaring naganap sa kanilang pamamahay dahil lamang raw sa natakot na nga raw ang kanyang ina sa mga sinasabi ngayon nitong si Rigor. At doon na nga rin ngayon na i-open nitong si Santino na wala na nga raw doon ang kanyang lula na si Tinding. Matagal na nga raw itong lumayas dahil na nga rin sa hindi nga raw magkakasundo ngayon itong si Rigor at si Tinding. Agad namang pinuntahan itong si Tanggol, itong si Bubbles na paika-ika nga siya dahil na nga rin sa bugbog na kanyang inabot mula nga sa kanyang ama. Ngunit kaunting oras lamang siya mula nga dito sa pamamahay nitong si Bubbles dahil na nga rin sa nakahanap nga siya ng away sa loob ng club, kung kaya't pinalayas na nga rin siya ng nanay nitong si Bubbles at kaya't napadpad nga siya ngayon mula nga dito kay Marcelo dahil ito na lamang raw ang kanyang last chance upang mapalaya nga niya ang kanyang mga kaibigan. Kaya kailangan na nga raw niyang kumapit ngayon sa patalim at kailangan na nga rin niyang tanggapin na itong si Marcelo lamang ang tatanggap sa kanya. Agad nga siyang nagtungo sa mansyon ng mga kabalyero. Ngunit masayang masaya itong si Tanggol na makita nga niya ang kanyang lula Tinding doon. Nangiyak-ngiyak itong si Tinding at sinabi nga mula nga dito kay Don Facundo na ito na nga raw ang kanilang apo na si Tanggol. Nagtaka naman ngayon itong si Marcelo kung bakit nga ba tinawag nitong si Tinding na apo nga itong si Tanggol at pati sa kanyang narinig na itong si Facundo ang lolo nito. Agad namang sinabi nitong si Marcelo na hala pala at bakit nga ba apo siya nitong si Facundo. Napakaswerte naman daw ngayon nitong si Tanggol na isa pala itong mayamang pamilya at higit nga doon ay talaga namang magkakasundo nga raw silang dalawa nitong si Pablo dahil nga sa taglay nilang tapang at dedikasyon sa isang trabaho. Dahil kilala natin naman itong si Pablo na isang seryosong tao. Sa kabilang banda naman, itong si Catherine ngayon ay nakikipagkita na nga siya mula nga dito kay David na nagpapanggap nga si Tanggol o Jesus Nazareno at tinigro mula nga sa pamilya nitong si Ramon. Ngunit tiniktikan nga ngayon nitong si Pablo ang kanyang kapatid na si Catherine dahil duda nga raw siya na isa lamang raw ang kanyang kilala na Jesus sa buong mundo. Kung kaya't nakumpirma nga rin niya ang kanyang hinala dahil ito ngang hambog na si David ang kanyang nakita. Kung kaya't binugbog nga niya ito at binalaan na susunod nga raw na pormahan nga niya ang kanyang kapatid na si Catherine ay hindi lamang putok sa mukha ang aabuti nito. Kanya nga raw itong ilalagay sa dapat nga niyang paglagyan mula nga sa squatter na pinanggalingan nito. Nagalit naman ito si Catherine kung bakit nga ba raw binugbog nito si Pablo ang kanyang nasagasaan na kotse. Kailangan lamang raw niyang ayusin ang gusot na kanyang nagawa sa pagkabangga nga niya sa kotse nitong si David. Ngunit itong si David naman ay mayroon palang ibang plano mula nga kay Catherine. Sinadya naman niyang magpabangga sa dalaga upang makuha nga niya ang numero nito at
ligawan nga ito ng sunod-sunod. Habang ang kanyang asawa naman ngayon si Camille ay hindi na nga niya ngayon pinapansin at kahit nga sa pagpapacheck up ng kanilang baby ay hindi na nga nito masamahan. At yan ang ating pinakamainit. Maraming salamat sa inyong panonood.